Hindi pwedeng hindi siya sundin ng mga ito dahil mapipilitan siyang pauwiin ng mga ito nang sa ganoon ay mawala ng kakampihan sa secretary niya. Maya-maya pa'y sunod-sunod na lumabas sa mga kaibigan niya at ngayon ay nakatingala na nga ang mga tanga sa puno at halatang nag-iisip kung ano ang mga hakbang na dapat gawin. Nasaan ba si Alonzo? Tanong na sandali yan sa secretary niya. Hindi ko alam kung dati bang tanga o baliw ang lalaking yun eh. Ang dami nang pwedeng ulamin kung bakit bangus pa ang napili niya. Dahil niya pa naglilihi ah. Siguro po dahil bangus ang pambansang isda, sir. Sagot ng secretary niya dito. Di ba po, mangga ang pambansang prutas? Baka po mahal lang talaga ni sir ang ating bansa. At sabihin mo, dating baliw ang lalaking iyon. Sambit ni Genesis. Sige na, umakyat na kayong dalawa. Ako na lang ang mamumulot dito sa ibaba. Naku, mga sir, baka po malaglag kayo. Ako na lang po ang aakyat at kayong tatlo na lang po ang maiwan dito sa ibaba. Wika ng pabida niyan sa secretary. Saluhin niyo pong maigi para po hindi bumagsak sa lupa ha. Pare-pareho po tayong malilintikan ng kaibigan niyo kapag po nahulog sa lupa, mangga. Galingan niyo po sa pagsalo ha. No, I will not let you climb in the mango tree full of weaver ants. Agap ni Sandalian at hinawakan pa ito sa braso. Naku sir, ayos lang po talaga. Sanay po ako sa mga ganitong gawain. Nakangiti nitong sambit. Kaming dalawa na lang ni Genesis ang aakyat at kayong dalawa ni Aaron ang maiwan dito sa ibaba para suluhin ang mga pipitasin namin. Bakit ako Sandalian? Di ako marunong umakyat. Angal ni Genesis pero hindi ito binigyan ng Sandalian ng pagkakataon na makatanggi dahil hinila na nito ang kaibigan nila papunta sa puno ng mangga. Kaya mo yan. Huwag mo kasing sabihin na hindi mo kaya. Kaya mo iyan. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Fine. Sambit ni Genesis. Oo na ka na. Oo na. At nagsimula na nga umakyat ang dalawang tanga. Muntik pang madula si Genesis dahil pinagmamadali ito ni Sandalian. Dalian mo naman Genesis. Kago ka naman. Hindi pa nga ako nakakarating sa itaas pero nasa katawan ko ng mga hantik. Pinasan mo naman kasing kubilos. Langyaray ko. Ang sakit. Sambit ni Genesis habang nakayakap ito sa puno at balak na lang yatang magpakagat. Huwag mo kasing pansinin ang mga langgam na iyan. Ayoko na. Langhiya. Hindi ko kaya. Bulalas ni Genesis at tumalo na nga itong pababa at iniwanan si Sandalian sa itaas habang nakikipagsapalaran sa mga hantik. Kahit talaga saan dalihin ang gagong ito, lagi na lang nakikialam. Kulang na lang maging bayani ito sa sobrang pakikialam sa mga plano niya. Nang makababa si Genesis ay sumunod din kaagad si Sandalian kaya napangisi siya. Ang pagiging bida-bida ay inilalagay sa lugar. Hindi yung pipilitin mo ang sarili mo na magpakitang gilas kahit hindi naman kaya. Mga inutal talaga. Umuwi na lang tayo. Ayaw ni Valdez sa dalawa. That's right. Yun ang tamang desisyon na gagawin ng tatlo kung sakali para maisagawa niya ang plano niya sa secretary niya. Hindi tayo pwedeng umuwi ngayon dahil sigurado ako na sa sandaling umalis tayo sa bahay ni Kevin ay pahihirapan niya ng husto si Hope. Mananatili tayo dito sa bahay na ito hanggat nandito si Hope sa poder ni Kevin. Pagkausap ni Sandalian kay Genesis at Aaron, feeling superhero talaga ang walang hiyang ito. Siguro kung alam nito na mangkukulam ang ipinagtatanggol nito ay baka umurong ang itlog nito sa takot. Salamat po sa inyong tatlo, sir. Wika ng secretary niya. Aakyat na po ako para makapagluto na tayo. Kaya mo bang akyatin iyan, Hope? Hindi kaya malaglag ka? Tanong na Aaron dito. Hindi po, sir. Sanay po ako sa akyatan kaya po malabo po na malaglag ako. Kakaiba po ang isang ito dahil first time ko umakyat sa ganitong uri ng puno na maraming hantik pero kakayanin ko naman po siguro. Napabuntong hininga mga kaibigan niya sa kadramahan ng secretary niya pero siya, kahit konting away, wala siyang nararamdaman. Mag-iingat ka, Hope, ha? Bili ni Sandalian dito. Minasahin naman ni Genesis ang balikat ni Hope. Kumapit ka na mahigpit para hindi ka malaglag, okay? Take care, Hope. Usal naman ni Aaron na akala mo'y susuong sa panganib ang secretary niya. Isa lang sa babaeng ipinagawa niya at kahit malaglag ito'y siguradong nakatayo itong babagsak. Nang mag-umpisa itong umakyat, lahat sila'y nakatingala. Dahil pa nitong unggoy sa sobrang bilis ng pagkilos nito. Ni hindi masundan ng mga mata niya ang ginawa nito sa itaas. Wala pa yatang 15 minutes ay bumaba na ito. Ang akala niya ay wala itong napitas pero nagulat siya nang marami itong hawak-hawak na bunga nang bumaba ito sa puno habang malapad na nakangiti. Halata ang pagkamangha sa mukha ng mga gago na makita nito si Hope na ligtas sa tila wala man lang kagat na natamo. Wow, ang galing mo naman! Hindi ka man lang ba kinagat ng mga hantik? Para kang superhero, Miss Hope. Nanlalaki ang mga mata na puri ni Valdez dito.
Ang sharp na kaibigan niya na uto-uto na rin ngayon. Ang galing mo, Hope. Puri naman dito ni Genesis at bahagya pang pinagpaga ng suot nitong bestida. Talantad ka pala talaga. Easy lang sa'yo ang pag-akyat samantalang kami ni Mateo ay hirap na hirap. Paanong hindi may hirapan wala namang kaalam-alam ang mga ito sa pag-akyat. Nagpabida lang pero hindi naman umubra. Dahil doon ay mas lalong tumingkad ang pagdududa niya na isa itong alagad ng kadiliman. Nang hindi siya makatiis ay lumapit siya sa kinaroroonan ng apat. Nice! Anya habang pumapalakpak pa. Magpahinga ka muna dahil mamaya isasama kita sa batis para manghuli ng isda. At ano na naman ang balak mo? Balak mo bang gawing pamingwit sa Hope? Tanong na Santillan sa kanya na halata ang pagkainis sa mukha nito. Mali ka, kaibigan. Gagawin ko siyang uod para makahuli agad ako ng isda. Sarkastiko niyang tugon dito dahil masyado na agad itong attach sa secretary niya samantalang siya ang kaibigan nito. Magluto na nga kayo sa loob. Aga-aga pero pinapainit yung ulo ko. Naka-ismid na pumasok ang tatlo niyang kaibigan samantalang ang secretary niya ay nakayuko pero lihim na kumakamot sa bandang puwet kaya natawa siya. Siguradong nakagat ito pero tinitiis lang nito dahil nga ang gusto nito ay humanga ang mga kaibigan niya patapon na yata ang buhay. Nang lumakas pa ang tawan niya inapalingon sa kanyang apat na halatang nagtataka. Marahil ay iniisip na ng mga ito na nababaliw na siya pero wala na siyang pakaalam pa. At least, maparusahan niya kahit papaano ang secretary niya. Ang galing mo. Anya sabay tingala sa puno ng mangga para purihin ito. Ang dami mong bunga. Isa ka talagang kayamanan at pambansang prutas ng bansang ito. Hoy, tanga. Pumasok ka na rin dito sa loob dahil baka mabati ka dyan. Yung kabaliwan mo, yan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Sigaw ni Santillan pero hindi niya ito pinansin dahil masyado siyang natutuwa sa mga hantik na pabalik-balik sa pag-akyat sa puno ng mangga na nasa harapan niya. Pagkatapos ng mga nangyari ay baliwala siyang sumunod sa mga kaibigan niya. Sumisipol-sipol pa siya habang patungo sa loob ng kusina niya kung saan nag-uumpukan ng mga ito na tila may plano laban sa kanya. Hindi pa ba kayo tapos magluto? Tanong niya na ikinasingkit ng mga mata ni Mateo, Genesis at Aaron. Ang secretary naman niya ay tila hindi nito nakikita ang presensya niya dahil abalang-abala ito sa pagbabalat ng mangga. Napakabilis nitong magbalat na tila ba hanap buhay nito ang pagtitinda ng mangga. Ay, kaduda-duda talaga ay pinapakita nito sa kanya. Yung kakilala nga niya na nagtitinda ng mangga ay hindi ganoon kabilis magbalat. Pero ang babaeng nasa harapan niya ay tila buong buhay nito ay pagbabalat lang ang ginagawa. Ano, hindi pa? Wala pa kayong naluluto kahit isang putahe? Tanong niya sa mga kaibigan niya pero ang mga mata niya ay hindi niya inilalayo sa kanaroroonan ni Hope. Mabilis siyang nilapitan ni Mateo at hinampas siya nito ng sandok sa ulo kaya mabilis siyang napabaling dito. Gago ka ba talaga? Ano akala mo sa amin? Robot? Kapapasok lang namin tapos hahanapan mo na kami ng lutong pagkain? Eh kung hindi mo kami pinakyat doon sa punong iyon, malamang kanina pa kami nakapagluto dito. Ba't galit na galit ka? Alam mo ba na pati mga itlog ko'y kinagat ng mga hantik ha? Sino ba kasi nagsabi sa'yo na yakapin mo yung puno? Yan ang napapala ng feeling superhero. Alonzo, gentleman kami kaya ganoon. Hindi kami kagaya mo na walang malasakit at walang pagmamahal sa kapwa-tao. Wow, big word ha? E kung sapakin niya kaya mukha nito. Gentleman? San banda? Kung gentleman kayo, edi sana kayo nanguha. Hindi yung wala pa nga kayo napipitas, bumaba na kaagad kayo mga tanga kayo. Oh, anong ending? Di ba yung secretary ko pa rin ang umakyat at namitas? Nasaan ang gentleman doon ha? Inagaw niya dito ang sandok at bahagya niyang hinampas ang gitnang bahagi ng katawan nito. Ang lakas niyo magpresenta mga inutil kayo. Ang sarap niyo siguraan. O anong napalaan yung dalawa? Wala naman, di ba? Ganun talaga, hindi naman namin forte ang pag-akyat eh. Kaya manahimik kayo kung wala kayong alam. Sa buong buhay ko, wala pa akong narinig o nasaksihan na bida ang tanga. Wika niya't sinamaan ito ng tingin. Huwag mo sabihin na may binabala ka na naman. Tanong nito matapos ng ilang segundong katahimikan. Napansin siguro nito na mariina naman siyang nakatitig sa secretary niya. Nag-uumpisa pa lang ako sandalian. Ngumisi siya ng malademonyo dahilan para umigkas ang kilay ng tanga niyang kaharap. Nag-uumpisa saan? Nainom mo na ba yung maintenance mo? Tanong nito. Kaya ka siguro nababaliw dahil hindi ka na naman nakainom ng gamot. Huwag kang masyadong pakaalamero. Pinanganak ka bang Diyosmoso, ha? Sobra-sobra na sa gamot itong katawan ko. Hindi kagaya mo na kulang sa 7, sobra sa 8. Hoy, Alonzo, magkaroon ka naman sana ng konting awa. Bakit ka ba ganyan?
Bakit mo ba siya pinagmamalupitan? Hindi ka ba naaawa na simula kahapon hindi pa siya nagpapalit ng damit? Oh, anong kinalaman niya sa hindi pagpapalit ng damit ng sekretary niya? Kasalanan niya ba kung tamad itong maligo? Gago, nagpalit na ng damit yan. Sadyang iisa lang ang design kaya akala mo hindi nagpalit. Fine, sabihin na natin na nagpalit siya ng damit. Dude, tingnan mo ngipin niya. Hindi mo ba napansin na mas dilaw pang kulay ng ngipin niya kumpara sa hinog na mangga? So, pati ba yun kasalanan ko? Kasalanan ko ba kung hindi siya nagsasipilyo? Hindi ko siya anak para alagaan ko siya 24 oras. Santil yan. Dapat ba alalayan ko ang babae iyan at ipaalala sa kanya mga dapat niyang gawin sa araw-araw na buhay niya? Hoy, magsipilyo ka na. Hoy, maligo ka na. Hoy, hugasan mo yung puwet mo pati yung pagkababae mo. Yun bang gusto mong gawin ko hanggat kasama ko ang babaeng yan, ha? Habang nag-uusap sila, ay mahina lang ang tinig pero may diin ang bawat kataga. Napabuga ito ng hangin. Alam mo, hindi mo nakukuha logic eh. Hinatak niya ito palabas ng kusina para doon sila sa sala mag-usap dahil ang secretary niya ay panakanakan tumitingin sa gawin nila. Nang makarating sila ni Santillan sa sala, ay agad din sumunod ang dalawa pantanga na halatang makikichismis lang naman. Bakit nandito rin kayo? Tanong niya kina Aaron at Genesis. May sasabihin lang ako kay Santillan, sandali, kaya hindi ko kayo kailangan dito. Si Santillan kasi ang pinakabida-bida sa lahat, kaya ito lang kakausapin niya. Sina Aaron at Genesis kasi medyo matino pa pero papunta na rin sa pagiging patapon ng buhay. Kaya habang maaga pa ay kailangang maagapan niya agad ito. Bakit dito? May sekreto ba kayong dalawa? Usisa ni Aaron sa kanya kaya naman paulit-ulit siyang napabuga ng hangin para pakalmahin ang sistema niya dahil kanina pa siya naiinis sa mga ito. Pwede ba magluto muna kayong dalawa? Mamayang gabi ko na kayo kakausapin dahil baka hindi niyo maintindihan ang sasabihin ko kapag nagsabay-sabay kayong tatlo. Mabuti sana kung hindi kayo mga inutil. Oo na. Inis na tugon ni Genesis bago nito hinatak si Aaron pabalik ng kusina niya. Nang mawala na sa paningin niya ang dalawa ay hinarap niya si Mateo. Pwede bang tigil-tigilan mo ang pakikialam sa mga plano ko? Umpisan niya. Nag-iimbestiga ko kaya huwag kang masyadong magpabida, pwede ba? At ano namang iniimbestigahan mo? Scientist ka na ba ngayon kaya kung ano-ano ipinapagawa mo sa secretary mo? Dahil may gusto ko malaman sa kanya. Tugon niya rito. Alam kong chismoso ka pero sana sa pagkakataong ito ay pigilan mo muna yung sarili mo sa pakikialam sa mga diskarte ko. Pwede? Bakit hindi mo nalang itanong sa kanya na diretso ang mga bagay na gusto mong malaman tungkol sa buhay niya? Hindi ka ba naaawa sa kanya, Alonzo? Alam mo, kung ako ang amo niyan, malamang dinala ko na sa dentista iyan para ipaklining ang ngipin niyan. Take note, hindi lang iyon ang bala ko dahil bala ko din siyang dalhin sa mall para ipag-shopping ng damit, dude. Naintindihan mo ba ang ibig ko sabihin, ha, Kevin? Ano akala mo sa akin tanga para hindi magats ang nais mo iparating? Kung alam mo naman pala, bakit hindi mo gawin yung mga iminumungkahi ko? Alam mo, kunti na lang masisakmuraan na talaga kita. Dumukot siya na lilibuhin sa wallet niya. Oh, heto, pera. I-date mo na rin siya para happy ka. Bakit ako inutusan mo? Tanga ka, di ba? Suggestion mo iyan kaya ikaw nang gumawa. Ewan ko lang kung buhay ka pang makabalik sa pamilya mo. Siguro, makakabalik ka pa naman ng buhay. Di ko nga lang sigurado kung makikilala ka pa ng mga kamag-anak mo, mga magulang mo, lalong-lalo na ng babaeng mahal mo. Bakit naman hindi nila ako makikilala? Napasabunot na siya sa buhok niya. Pakiramdam niya malapit na siyang mapanod kapag nagtagal pa silang magkausap nito. Dahil nga tanga ka. Kapag sinabi niya rito na mangkukulam ang secretary niya, sigurado siyang pagtatawanan lang siya nito. At ang malala pa ay baka komprontahin nito si Hope. Kulang pa ba yan? Turo niya sa inabot niyang pera dito. Dadagdagan ko pa kung kulang pa iyan. Siya nga pala, yung sasakyan ko. Full tank na din yun. Kaya ayos lang kahit mag-ikot-ikot kayong dalawa ni Hope saan mang sulok dito sa Pilipinas. Kung gusto mo siyang iuwi sa bahay mo, bahala ka. Basta, huwag mo lang papatayin para hindi ako masabit. Bakit ang bait mo ngayon? Biglang tanong nito. Dahil gusto ko munang mawala ka sa paningin ko para mabawasan ang tanga dito sa bahay ko kahit papaano. Mabilis dito ibinalik sa kanya ang pera niya sabay iling ng mabilis. Oh, bakit? Alam mo, bigla akong kinilabutan sa'yo, Alonzo. Bakit bigla ka yatang naging galante ngayon? Anong meron? Dati-rati naman kahit piso ayaw mo maglabas. Pero ngayon kulang na lang ibigay mo sa akin ang lahat na laman dyan sa wallet mo. Inismiran niya ito sabay turo sa direksyon ng kusina. Naawa ka ba sa babaeng nasa kusina o hindi? Naawa? Ilabas mo siya sa mall mamaya. Bilhan mo ng bagong damit tapos dalhin mo sa klinik at ipaklining mo yung nanggigitata niyang ngipin para lahat tayo happy.
Dapat ba ako ang gumawa ng mga bagay na iyon, dude? Alam nga namang ako. Ikaw ang nakaisip niyan kaya ikaw ang gumawa at huwag na huwag ka magreklamo dahil tatamaan ka sa akin. Ako na nga ito nagmamalasakit pero parang ako pa ang masama. Dumampot siya ng throw pillow at tinampas ito sa muka. Bakit ba nagrereklamo ka ngayon? Ibinigay ko na nga ang gusto mo pero nagrereklamo ka pa rin. Di ba? Ipinapalabas mo na masama akong amo dahil ganyan ang itsura ng secretary ko? Para sabihin ko sa'yo, ganyan ang itsura niya nung mag-apply siya sa law firm ko. Ngayon mo sabihin sa akin, kasalanan ko ba kung bakit mas malala pa siya kay Maleficent ha? Sandalian? Bakit ba parang ang laki ng galit mo sa akin? Magkaibigan tayo, hindi tayo magkaaway, uy. Kaibigan nga ba talaga kita? Oo naman. Sinong kakampihan mo sa amin na Hope kung sakali? Depende. Matipid nitong tugon kaya ngaling-ngaling niya itong hampasin na naman. Dapat ako ang kampihan mo dahil akong kaibigan mo, Santalian. Huminga muna siya ng malalim bago niya sinabi dito ang mga nalalaman niya. Alam mo ba namang kukulam ang secretary ko? Ha? Anong ha? Paano siya naging kukulam? Seryosong tanong nito na ikinalaki ng butas ng ilong niya. Sana pala inalam niya muna ang history ni Hope bago niya kinausap ang walang hiyang ito para alam niya isasagot niya sa bawat tanong nito. Aba malay ko, childhood friend ko ba babaeng iyon para malaman ko kung kailan nagsimula ang lahat sa buhay niya? Nag-aadik ka ba, Alonzo? Kung nag-aadik ka, tigilan mo na dahil unti-unti nang nasisira yung buhay mo. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin na makabangon ulit at hindi ka namin iiwanan hanggang sa hindi mo nakakamit ang bagong umaga. Ano siya? Nalulong sa masamang bisyo? Pwede ba lumayas ka na muna sa harapan ko? Pagtataboy niya rito. Kung may adik man sa atin dalawa, siguradong hindi ako yun. Sandalian. Isa pa, kaya ko makamit ang bagong umaga na hindi kayo kasama mga tanga kayo. Ay, lumayas ka nga muna dahil baka hindi kita matansya, mapatay pa kita. Pag-alis ni Santalian ay pabagsak siyang umupo sa sofa niya. Inisip niya kung magiging mabait ba siya kay Hope para makakuha ng ebidensya o patuloy niya itong pagmamalupitan hanggang sa mawala ito sa buhay niya. Sabagay, hindi naman lahat ay nakukuha sa santong paspasan. Yung iba, nakukuha sa santong dasalan. Hindi rin naman siguro masama kung magiging mabait siya sa babaeng iyon paminsan-minsan para makuha ang loob nito dahil wala siyang aasahan sa mga kaibigan niyang kulang sa pag-iisip. What happened to you, Moran? Salubong ang kilay na tanong niya kay Santalian. Are you dumb crazy? Nung isang araw pa ganito ang itsura ng tangang ito na panay ang ngiti kahit wala namang nakakatawa. Kahapon ay hindi niya ito pinagtuunan ng pansin dahil ang akala niya masaya lang ito. Isa pa, abala din kasi siya kaya hindi niya ito nagawang usasain kahapon. Nagsimula lang naman ang lahat ng utusan niya ito na ilabas si Hope para ibili ng mga gamit at palinisan ng ngipin nito. Subalit pagbalik ng dalawa ay ganoon pa rin ang itsura ng babae. Walang nagbago sa itsura ni Hope pero kabaliktaran naman noon ang nangyari sa kaibigan niya. Sa Santalian kasi ay panay na lang ang ngisi nito at talaga namang hindi na nila ito makausap ng matino na tila ba may kung anong elementong pumasok sa maliit nitong utak. Natuluyan ka na ba sa pagiging tanga? Imbes na sagutin siya nito, humagalpak lang ito ng tawa kaya mas lalong nagsalubong ang mga kilay niya at ganoon din ang dalawa niyang kaibigan. Bakit naging ganyan ang lalaking yan? Tanong niya kina Genesis at Aaron na nakatitig din kay Mateo. Ano nangyari dyan? May ginawa ba kayong dalawa sa taong yan? Ilang araw na ganyan ang walang hiyang iyan ah. Nagtataka nga rin kami kay Santalian eh. Tugon ni Valdez. Dalhin na kaya natin sa psychiatrist iyan. Hindi kaya may pinagdadaanan ng lalaki iyan? Naipon siguro ang problema niyan kaya naging ganyan. Kagabi ko pa napapansin na tawa ng tawa yung gago na iyan. Kaya nga wala akong maayos na tulog eh. Pahayag naman ni Genesis habang hinihilot ang malapad nitong noo. Alonzo! May ikukwento ko sa'yo. Napabalin sila kay Santalian na wala pa maikinukwento ay nauna na ang tawa nito. Ang sakit na talaga ng pangako, dude. Halika sandali. Nilapitan niya ito ng husto. Anong ikukwento mo? Wala namang nakakatawa pero tawa ito ng tawa. May gusto kong sabihin sa'yo, dude. Isang kwentong malupit na sigurado ikagugulat mo. Ano nga yun? May ikukwento ko sa'yo. Paulit-ulit na lang sinasabi nito na may ikukwento raw ito pero wala naman ito ikinukwento kaya uminit na ang ulo niya. Gago ka. Kapag hindi ka pa nagsalita, huling tawa mo na yan. Ano ikukwento mo? Magkukwento ka ba o hindi? Nawala ang ngiti nito sa mga labi.
Ang akala niya magkukwento na ito pero hindi iyon nangyari dahil itinapat nito sa mukha nito ang hintuturo nito at pagkatapos ay ipinasok yun sa butas ng ilong nito at nangulangot. Ay, Tom Cross. Nang binilog-bilog nitong kulangot nito ay mabilis siyang dumistansya dahil nasusuka siya sa pinagkagagawa nito. Ito pa naman ang pinakaayaw niya sa lahat. Yung gumagawa ng nakakadiring bagay sa harapan niya. Dude, may nalaman ako ng isang gabi. Sabi na naman ito habang tuloy pa rin sa ginagawa kaya hinubad niya ang suot niyang damit at hinampas ito sa muka. Nakakadiri kang gago ka. Umalis ka dito na isang araw na tanga lang pero pabalik mo. Hindi ka lang tanga kung hindi baboy ka pa. Binigyan kita ng pera para ipag-shopping ang secretary ko. Hindi ko sinabing bumili ka ng droga. Hindi ako nagda-drugs, dude. Umiling-iling ito pero nakangisi pa rin. Meron ako nalaman pero hindi ko sasabihin. Parang gusto niya itong ilibing ng buhay dahil nagawa pa nitong kumanta-kanta. Aaron, pwede bang igawa mo ng ginger titong sa sandalian? Bakit? Para mabawasan ang hangin sa utak nito kahit papaano. Anya, maglaga ka na 1 kilong luya para siguradong maalis ang hangin sa katawan ng gagong ito. Dahil tsak na pare-pareho tayong malilintikan kina Tito Roger at Tita Jessa kapag inuuwi natin na ganyan ang kalagayan niyan. Paano kapag ganoon pa rin? Tanong ni Genesis habang nakamasid ito kay Mateo na hinahampas-hampas ang hita nito sa baytawa. Paano kapag walang nangyari? Wala tayong ibang choice kundi dalhin sa mental ang lalaking iyan. Di ko alam kung anong pinagagagawa ng tangang iyan para magkaganyan iyan. Kayong hindi naman sinunod ang gagong niya ng utos ko. Inubos lang siguro niya ng pera sa walang katuturan. Napahinto siya sa pagsasalita dahil parang may bubulong sa tenga niya. Ang huling kasama lang naman nito ay ang secretary niya, hindi ba? Hindi kaya ginawa nitong baliw ang kaibigan niya tapos isusunod na nito si Genesis? Aaron? Tapos siya na? Speaking of the which, where is she? Nakita niyo ba siya? Tanong niya sa dalawa niyang kaibigan dahil yung isa hindi na niya nakakausap ng matino. Si Mirasol ba ang tinutukoy mo? May iba pa ba tayong kasama bukod sa babaeng iyon? Nakita niyo ba ang babaeng iyon? Nasa labas yata si Miss Mirasol. Sabay natugon ng dalawa kaya agad siya lumabas ng bahay niya para hanapin ng babae dahil itatanong niya rito kung ano ba talaga ang nangyari sa kaibigan niya. Pagdating niya sa labas ay naabutan niya itong nakapikit habang humihinga ng malalim kaya hindi niya muna ito inistorbo. Malakas ang kutob niya na may kinalaman ito sa nangyayari kay Santillan. O baka naman kasi may ginawa ang gagong iyon sa babaeng nasa harap niya kaya ito naparusahan ng huli. Bago pa siya mauwi sa malalim na pag-iisip ay nagsalita na siya para kunin ang atensyon nito. Saan kayo nanggaling ni Santillan isang gabi? Tanong niya rito habang nakapamulsa siya dahilan para pumihit ito paharap sa gawin niya. Imbes na sagutin nito agad ang tanong niya ay mariin itong tinitigan ang mabaton niyang tiyan na tila ngayon lang ito nakakita ng lalaking may magandang pangangatawan. Yung damit kasi na inihampas niya kay Santillan ay hindi na niya isinuot ulit dahil siguradong dumikit na roon ang kulangot ng baliw na iyon. Hoy babae! Pumalakpak siya kaya kumurap-kurap ito sabay kagat labi. Ano bang iniisip ng babaeng ito? Na maakit siya sa pakagat-kagat nito sa labi nito na kasing itim ng uling? That's gonna happen over his tomb dead body. Sabi ko, saan kayo nanggaling ni Santillan isang araw? Sa labas po. Saan sa labas? Hindi ko po kabisado yung mga lugar na pinuntahan namin kaya hindi ko po matukoy ang eksaktong lugar. Sir, tugon ito. Hindi ka ba marunong magbasa? Kahit isang lugar wala ka man lang bang natandaan? Hindi ka ba niya dinala sa mall o sa dentista? Sa ospital o sa simbahan? Medyo inis niyang tanong. Tumambay lang po kami sa ilalim ng akasya doon po sa malapit sa tulay, sir. Alam niyo po ba ang lugar na iyon, Sir Kevin? Umalis kayo na 4:00 ng hapon tapos 12:00 na ng hating gabi kayo nakabalik na Santillan, di ba? Ang ibig mo ba sabihin 8 oras kayong nakatanga lang sa lugar na iyon? Sa iisang lugar lang at sa puno pa? Kumain din naman po kami ng barbecue at saka uminom din po kami ng palamig, sir. Nakarami nga po si Sir Mateo eh. Bukod doon, wala na ba kayong ginawa o pinuntahan ni Santillan? Hindi ba kayo na-boring sa mga pinagagagawa niyo? Hindi naman po. Hindi naman po kasi nakakabugot kasamang kaibigan niyo dahil isa po siyang masayahing tao. Alam niyo, sobrang galante niya po. Inubos niya po kasi yung mga tinda ng mga mama roon para daw po makauwi na sila na maaga dahil mahamog na. Ang gagong Santillan na iyon, kahit kailan talaga napakatanga. So inubos lang pala ang pera niya sa kakakain ng barbecue at kakainom ng palamig? Nakaka-high blood talaga ang lalaking iyon kahit kailan.
May pasabi-sabi pa itong wala siyang kwentang amo kaya raw ang dilim ng aura nito sa sekretary niya. Ang akala niya naman ay may magandang resulta pag uwi ng dalawa pero ganoon pa rin pala. Kaya niya ito binigyan ng pera para gawin nito ang mga iminungkahi nito sa kanya pero nag-food trip lang pala naman pala. Napakagaling talaga. Walang katulad. Wala na ba kayong binili bukod sa dalawang iyon? Wala na po. Busog na po kasi kami kaya hindi na po kami nakakain pa ng ibang pagkain doon. At dahil nga po nagstay lang kami sa isang lugar kaya hindi po kami pagod ni Sir Mateo. Ang sabi niya pa nga po sa akin, gagawin daw po namin ulit iyon kapag libre siya. Kahit 8 oras po kami nakaupo sa ugat ng puno ng akasya na iyon, sobrang nag-enjoy po talaga ako. Hindi kayo nabate ang walang hiyang iyon dahil sa pagtambay ng 8 oras sa puno? Napabugas siya ng hangin dahil hindi na nga ito nakakatulong, nakakaperwisyo pa ang walang hiya. Umalis kayo na sandali na maayos pa mukha niya, di ba? Nakita mo na bang itsura niya ngayon? Bakit po? Ano po ba nangyari kay sir? Mukha siyang baliw doon sa loob dahil mas lalo siyang lumala kaysa sa inaasahan ko. Dahil sa sinabi niya ay mabilis itong nawala sa harapan niya at tumakbo ito ng mabilis, papasok sa loob ng bahay niya. Bakit bang malas ko? Tanong niya sa kawalan habang nakatingala sa malawak na kalangitan. May mga kaibigan ka nga hindi mo naman mapakinabangan dahil ang lalakas ng tama sa utak. Yung secretary mo naman hindi maintindihan ng itsura kung tao pa ba o panda. Simula nang umuwi siya dito sa Pilipinas, pakiramdam niya tumanda siya na mahigit 10 taon dahil sa mga taong kulang-kulang ang pag-iisip na madalas niyang nakakasama. Dude, pinapatawag ka ni Sandalian? Tawag sa kanya ni Genesis. Dalian mo na raw. Sabihin mo sa lalaking iyon matulog muna siya. Ipahinga niya muna ang utak niya kung pagod na. May sasabihin daw siya importante sa iyo, dude. Bilisan mo na raw dahil baka makalimutan niya. Hindi ako interesado sa kung ano man ang sasabihin niya. Kanina pa siya may gusto sabihin pero wala naman siya sinasabi sa akin. Sabihin mo sa kanya, matulog siya tapos 1 taon na siya gumising kung pwede lang. Yung utak niyang kasing laki ng munggo, ipahinga niya muna dahil kawawa naman kung pipigain niya pa. Makakarating sa kanya, dude. Ingat ka dito sa labas. Alalahanin mo sana na may mga nakatira dito na hindi natin nakikita. Isa ka pa. Samahan mo si Sandalian sa guest room tapos matulog kayo pareho. Isama mo na rin si Wala palang magluluto kapag pati sa Valdez ay pinatulog niya. Magpahinga ka dahil hindi malabong matulad ka kay Sandalian. Sige. Maligo ka muna pala bago ka matulog para tuloy-tuloy ang tulog mo. Sabihan mo na rin si Sandalian para ma-refresh naman ang utak niya. Katatapos ko lang kayo maligo. Bakit ang kintab ng noo mo? Lagyan mo ba ng oil iyan? Tumango ito. Sabi kasi ni Sandalian hindi pa raw huli ang lahat. Napapanot na raw kasi ako kaya habang maaga pa'y gawan ko na raw ng paraan. Iniisip mo ba natutubuan ng buhok yung noo mo? Sabi kasi ni Sandalian langis daw ang ginagamit ng mga kalbo kaya hindi malabong iyon din ang maging sagot sa bagay na inaasam ko. At naniniwala ka naman sa lalaking yun? Oo, kaibigan ko siya eh. Hindi ba dapat ganoon naman talaga mga magkakaibigan? Hindi naman siguro ako ipapahamak ng Sandalian lalo pat matagal na natin siyang kaibigan. May empleyado daw kasi siya na panot pero ngayon sobrang kapal na ng buhok kaya naman napaniwalan niya ako agad. Ilang taon ka na ba, Genesis? 30. Edad mo 30 pero yung utak mo daig ka pa ng grade 1. Anong kinalaman na langis dyan sa lapad ng noo mo? Dati nang malapad yan kaya wag mo nang pakialaman pa. Mukha ba akong astig, dude? Sa tingin mo ba mas bumata ako ng 10 taon kumpara sa edad ko ngayon? Sa halip ay tanong nito. Mas mukha kang tanga ngayon, sa totoo lang. Mas bata pang tingnan yung lolo ko kaysa sa'yo eh. Pwede bang gamitin mo yung utak mo, Genesis? Labanan mong virus ni Sandalian, pwede ba? Idol ko kasang-isang yun eh. Idol din naman kita pero mas lamang paghanga ko kay Sandalian. Ang cool niya kasi. Wala sa sarili na napabugas siya ng hangin. Pakiramdam niya may mga anak siya na walang utak. Tinalikuran na niya ito dahil sumasakit ang mata niya habang nakatingin sa noon nitong kumikintab dahil nasisikatan nito ng araw. Pumasok ka na sa loob. Sabihin mo kay Sandalian, kakausapin ko lang siya kapag matino ng utak niya. Sa ngayon, ayoko muna dahil ayoko magkasakit ng dahil sa kanya. Sige dude, huwag ka magtatagal dito sa labas ha. Ingat ka rito. Maging alerto ka sa paligid dahil baka may mga kalaban na nakamasid sa'yo. Nang lingunin niya ito, para bulyuan sana ay likod na lang nito nakita niya dahil tuluyan na itong nakapasok sa loob ng pamamahay niya. Sir, ipinapatawag na po kayo ni Sir Aaron dahil kakain na daw po ng hapunan. Pukaw sa kanya ng secretary niya. Nandoon na po sa pagkainan ng mga kaibigan niyo at kayo na lang po ang kulang. Maghapon na yata siya nakasakay lang dito sa duyan niya at nagbibilang ng ibon na lumilipad sa kalangitan.
Mas okay na iyon kaysa ma-stress siya sa kakamasid kay Santelia na nasa loob na hindi niya alam kung ano na ang kalagayan ngayon. Kung nakakausap na ba ito ng matino ng mga kaibigan niya o tulala pa rin hanggang ngayon habang tumatawang mag-isa. Sumasakit na kasi ang ulo niya sa kakamasid sa mga tanga na iyon, kaya dumistansya muna siya ng konti. Sir, bumangon na po kayo dyan. Hindi po ba sumasakit ang likod niyo? Abay, maghapon na po kayo dyan na. Ano naman sa'yo kung maghapon na ako dito? Kahit mahabang buhay akong humiga dito, wala kayong magagawa, lalong-lalo ka na. Suplado niyang saad. Nagmamalasakit lang naman po ako sa inyo. Wika nito kaya napa-esmid siya. Baka po kasi pasukin ng lamig ang katawan niyo eh. Maghapon na po kasi kayong walang saplot sa itaas kaya nag-aalala po ako na baka kagatin po kayo ng lamok. Huwag kang mag-alala dahil sanay ako na walang saplot. Mamaya, makikita mo na wala na rin ako saplot sa ibaba. Hindi mo ba alam na dati akong Bold Star? Macho dancer? Pokpok? Sanay ako magubad kaya hindi na bago sa akin ang bagay na ito. Talaga po? Ang akala ko po matino kayo dahil abogado kayo. Looks can be deceiving talaga. Hindi po halata na ganoon ang trabaho niyo dati. Desente po kasi kayong tingnan tapos po ang arte-arte niyo po. Yun pala po kayo dati. Para ngayon lang siya nag-enjoy na kausap ang secretary niya. Hindi naman pala masama kung makikipag-usap siya sa isang mangkukulam lalo na kapag boring siya.